Nagmahal, nasaktan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 13 verses 21 to 30, and I read it for you. After saying this, Jesus was troubled in spirit and declared, "Very truly I tell you, one of you will betray me." The disciples looked at one another, uncertain of whom he was speaking. One of his disciples, the one whom Jesus loved, was reclining next to him. Simon Peter therefore motioned to him to ask Jesus of whom he was speaking. So while reclining next to Jesus, he asked him, "Lord, who is it?" Jesus answered, "It is the one to whom I give this piece of bread when I have dipped it in the dish." So when he had dipped the piece of bread, he gave it to Judas, son of Simon Iscariot. After he received the piece of bread, Satan entered into him. Jesus said to him, "Do quickly what you are going to do." Now no one at the table knew why he said this to him. Some thought that because Judas had the common purse, Jesus was telling him, "Buy what we need for the festival," or that he should give something to the poor. So after receiving the piece of bread, he immediately went out, and it was night. Napakasakit pong maranasan na ikaw ay mapagtaksilan ng taong minahal mo, ng taong itinuring mong malapit sa iyong puso. Nagmahal ka, pero nasaktan. Kung yan po'y naranasan nyo na, ay naranasan din po yan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pong pagninilay ngayong Martes Santo, napakinggan po natin ang ating Ebanghelyo kung papaanong naibunyag na kung sino ang magtataksil sa ating Panginoong Hesukristo. At yun nga ay si Judas Iscariote. Kailangan po nating unawain na una, ang pagtataksil ay manggagaling sa mga taong ating minamahal, sa mga taong itinuring nating kaibigan, sa mga taong napakalapit sa ating mga puso. Sapagkat hindi naman magtataksil ang isang taong estranghero, sapagkat wala namang ugnayan, walang pagmamahalan o relasyon na nagaganap. Ang pag-alis o ang pagsira sa tiwala at relasyon ay manggagaling sa mga taong minamahal. Di ho ba? Yan ang ating karanasan. Pinagtaksilan ka ng iyong iniirog, ang iyong nobyo, o kaya pinagtaksilan ka ng iyong asawa at siya ay nangaliwa, humanap ng ibang babae o lalaki, pagtataksil na napakasakit. O kaya naman pinagtaksilan ka ng iyong kaibigan na itinuring mong pamilya at kadugo, pero ikaw pala ay ninakawan, siniraan, at kung ano-ano pa. Ang pagtataksil ay nanggagaling sa mga taong minamahal. Yan ay katulad ni Jesus. Nanggaling ang nagtaksil sa kanya sa mismong alagad na kanyang pinili, si Judas Iscariote. Pangalawang ating maaring matutunan, ihanda ang sarili kapag nagmahal, sapagkat binuksan mo na ang iyong sarili para masaktan. The moment that you entered into a relationship, the moment that you give yourself to love other people, the moment that you open yourself for a relationship, a loving relationship, is also the same moment that you open yourself for betrayal and for pain. Kaya po kapag tayo nagmamahal, iadya na po natin ang ating sarili that isang araw ay tayo ay masasaktan. Pero wag po tayong mangamba,
huwag tayong matakot. Katulad ng attitude ng ating Panginoong Jesucristo sa ating binasang Ebanghelyo, tanggapin ang sakit, tanggapin ang pagtataksil, yakapin kung anuman ang nasira, bumangon muli at buuin muli ang sarili sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Ama, sapagkat may magandang plano ang Ama para sa atin. Anumang nabasag ay maaari niyang buuin at maaari niyang pagtibayin. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, patatagin po ninyo kami sa mga panahon na basag at durog na ang aming mga puso dahil sa mga iba't ibang uring pagtataksil na aming nararanasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.